ano po ba yung mga gamit na meron kayo dyan sa sasakyan ninyo? Bibigyan ko lang po kayo ng tip bilang experience ko sa pagmemekaniko kung ano yung mga mahalagang bagay na dapat na meron kayo na dala-dala ninyo kahit saan kayo mapunta o nandiyan dyan sa hindi nawawala dyan sa mga sasakyan ninyo. So unang-una, ito po, crocodile jack. Maraming klase po yung jack, battle jack, crocodile jack, scissor type na jack. So ito yung mas ina-advise ko lalong-lalo sa mga beginner. Itong crocodile kasi mas safe to compare doon sa scissor type o kaya battle jack. Lalong hindi naman po kayo pamilyar sa pagtatanggal ng gulong. Ito yung nire-recommenda ko na safe para sa mga beginner. Kasi sa pagka bumili kayo ng sasakyan, halos yung karamihan na libre po dyan, battle jack o kaya scissor type. Ikalawa, cross wrench, syempre. Ayan. Yung cross wrench po kasi o tire wrench, yung libre parang yung pael lang sa mga bagong sakyan, ganun lang yung itsura niya eh. Ayan po nasa picture. So ito mas nire-recommenda ko kasi lalong lalo na po sa mga hindi sanay magtanggal ng gulong o beginner, mas pinaka-safe to. Kasi minsan doon pag nagkamali ka parang kakapyo siya. Madaling sabi, para po ito sa safety ninyo. Just in case na maplatang kayo, hindi nyo na maitakbo o nasa alanganing lugar kayo o mga sarado na yung vulcanizing shop o malayo yung vulcanizing shop, mga nasa alanganing lugar. Tapos ikatlo, kasi meron na po ang video nito, matagal-tagal na rin. So, in-advise ko doon, meron kayong cable na jump starter cable. So ngayon may mga nabibilin na kagaya nito, parang may mga power bank na. Mas good to kasi meron na siyang pwede naman siyang baging power bank, charger ng cellphone. At the same time meron siyang flashlight. Hindi ko po ini-endorse ito ito lang sample ko lang to. Mas mas maliit pa yung espasyo kasi yung cable talagang ang haba nun. Bukod sa mura na, madali pang gamitin. So bakit ko nire-recommenda o ina-advise na magdala po kayo nito? Minsan po kasi may nakakaligtaan natin, wala namang may gusto, minsan aksidente talaga na naiiwan natin naka-on yung accessories natin o anumang bagay na maaaring ika-drain ng baterya natin. So aksidente, biglang malolobat, o ito na yung bubunutin ninyo. Hindi nyo na kailangan magtawag ng ano pa man na battery man o magsiservice sa inyo. Sa pamagitan po nito, sasaksak nyo lang, positive, negative, okay na ulit. At the same time, syempre, kagaya nung sinasabi ko, kung halimbawa mayroong mga kailangan dito sa ano nyo, sa kapitbahay ninyo o nakasabay ninyo at nangangailangan ng tulong, maaari tayo makakatulong sa pamamagitan nito. Ayan, pag nalobat, yan. Hindi nyo na kailangan dalhin sa battery shop tapos ipa-charge, salpakan nyo na lang yan, okay na yan. So may mga manual naman po yan pag paano gamitin eh. Positive, negative na pula, laging positive. Tapos vice grip. Yan. At least kahit pa paano meron kayong vice grip. Kasi halimbawa po nagpa-rescue kayo sa mga mekaniko, ang laging dala-dala niyan yung mga basic tools. Ayan, mga combination wrench, mga sakit. Ito, kasi kahit anong panghawak mo rito, pwede siyang multi-purpose po kasi ito eh. Pwede siyang pang-grip ng mga, example, mga hose clamp, pang ano ng tornilyo, kung walang-wala na talaga. Kahit anong size ng tornilyo, pwede na itong maluwagan. Itong vice grip na to. Tapos, ikalawa yung adjustable wrench. Wala lang po akong adjustable wrench sa sample. Nawawala. Hindi pa nakakabili. Pero yung adjustable wrench, ganito lang naman yun. Yung may ina-adjust dito. Nakagaya na nasa picture. So, ang adjustable wrench naman po kasi lahat ng tornilyo nung kaya nung pihitin. Kasi hindi lahat ng mekaniko mag-rescue sa inyo ay meron daladalang adjustable wrench. So mga basic nga lang po yung nadadala niya. So at least kahit paano makatulong kayo dun sa mekaniko. Kasi
ang daming pwedeng magawa ng adjustable wrench, kaya ang adjustable wrench yun eh. Kahit maliit-liit lang, hanggang 32 na size, pwede na yun. Yun, kung halimbawa yung sakyan ninyo, hindi pa naman ganun katanda, ito lagi kong ina-advise na dapat lagi kayong meron yan, basic tools yan. Yan, crocodile jack, jump starter, cross wrench o tire wrench. Tapos kung halimbawa naman, kung ang sasakyan ninyo ay medyo maedad na, kagaya niyan, 89 yan, 90s na sasakyan, mas ina-advise ko, kasi ako lagi ako may dala po na, unang-una, ito, brake fluid. Ayan. Kahit ano lang, 500 ml lang. Kasi pagka matatanda na yung sasakyan natin, hindi na ho natin maiwasan, minsan may puputok na hose dyan, mayroon na maglilikit na repair kit. Kahit papano, madala nyo man lang doon sa paggawaan. Bawa, example, lumusot yung clutch ninyo, may fluid kayo, dagdagan nyo lang, makakadating kayo ng, ng paggawaan o may malapit na talyer. Sa malaking bagay o kaya preno, pwede kang magdagdag muna in case of emergency. Tapos ATF, yung ATF para sa mga power steering fluid na fluid type. Ayan, automatic transmission fluid, pwede po kasi yan sa power steering eh. Pwede naman sa transmission, just in case na maglilik yung mga oil seal natin. Syempre, ano man po na moving parts dyan sa atin na may lubricant, kagaya niyan, power steering, automatic transmission, pag natuyuan po ng fluid dyan, masisira. Syempre, engine oil. Yan, engine oil, kahit 1 litro lang, huwag naman po yung sobrang dami. Kasi ano lang naman po yun eh, just in case lang talaga na masira yung mga gasket natin. Kasi hindi kahit, minsan kasi pagka matatanda na yung sakyan, halimbawa, pumunta ka ron sa shop, chinek up yan, wala naman leak, tapos ginamit niya mga ilang araw, nagkaroon ng leak. So, nagkakataon na bumibigay na talaga yung mga oil seal niya, mga gasket niya. So, pambanto, wag lang siyang maubusan ng lubricant niya, yung lalo-lalo makina. Siyempre, coolant. Ito po para sa mga old school na sasakyan na rin naman. Wag naman po yung sobrang dami, kahit 1 litro lang. Kasi sa engine oil naman po, meron naman yan yung mga tira-tira, 3.5 yung ano nyo, dalhin nyo na lang yun. Kasi malaki naman compartment ng kotse eh. O, yan. Coolant. Kasi, o kaya tubig, pwede naman tubig, kung lalong-lalo kung babiyahe kayo ng malalayo. Ito nga po pala, lalong importante ito pag babiyahe kayo ng malayo. Pero kung dito lang, sabihin natin na Maynila, marami naman talyer dito eh. Pero kung babiyahe kayo ng mga bundok, mas talaga kailangan nyo to. Tapos yan, coolant o tubig, bawang kayo just in case na magkaroon kayong problema, mag-overheat. Sample, pumutok lang yung hose, tapos nagawan nyo na paraan, naputol ninyo, wala naman kayong tubig, wala rin kayong makasulukan, hindi magagamit nyo to. Tapos Phillips screw, mga common, yan, flat screw, yan, kahit tig-isa lang yan. Tapos yung iba may dala-dala pa yan na yung pambomba ng gulong, o sa bagay may reserva naman eh. Yung iba gusto yung hangin na lang, pwede naman kayo magdagdag niyan. Tapos syempre electrical tape, yan, napakahalaga niyan. Kung sakali mayroon dyan maputol na wire, hindi pwede yung idugtong. Pero yung iba nasa inyo naman, kasi maraming mahilig na ngayon mag DIY kasi gawa ng YouTube, puro tutorial lang YouTube. So ang ginagawa, nood lang ng YouTube, sila na rin gumagawa. Kompleto yan. Pag nakita mo yung mga tools nila sa akin, nasa inyo naman yan. Pwede naman kumpletuhin nyo na lahat. Ako kasi alos lahat, kahit sa motor ko merong may martilyo, ano dinadala ko kasi alam nyo naman, mekaniko, kung may nasiraan sa dam, pwede kang mag-rescue. O kailangan, may wire pa ako. Ayan, may mga sobra-sobra pa akong wire. O ayan, boss clamp po pala. Ayan, mighty band, idagdag nyo na yan. Malaking bagay yan, yung mighty band na yan, kasi hindi naman nabubulok yan. Pero ito lang talaga yung pinaka the best na dadalhin nyo. Cable tie, malaking bagay din. Yun lang, idagdag nyo po kung meron kayo naisip na pwedeng idagdag. Ipaki-comment nyo nga po para at least makashare tayo sa iba. Pero ito lang pinaka common para sa akin. So yun, again, based lang po yan sa experience ko naman. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin. At wala na po ako sa Tire Center Parañaque. Mag-iingat tayong lahat. Nasa General Trias po ako.
Cavite, location ko po nandun sa page ko pa nag-message kayo o kaya nasa description. May automatic reply po doon. Okay? Magandang araw po ulit.